pinagpapasalamat ko sa Diyos na sa kabila ng mga nangyaring ay hindi niya kami pinahirapan kasi alam naman natin yung gastusin sa ganun ay medyo malaki. Sa tulong at kahabagan ng Diyos ay yun, wala po kami binayaran kahit magkano sa ospital, sa pagpapasitiskan, maging sa gamot po ay libre rin. At yun po yung lubos ko yung pinagpapasalamat sa Diyos, yung kanyang pagkilos po sa aming mga buhay, lalo na po sa aking mga kapatid at sa aking tatay. Sa oras na to, tayo po'y dadako sa pagpapasalamat. Isa rin pong napakahalaga church na gawain. Amen. Dahil, alam niyo church, every time na magpapasalamat tayo sa Diyos ay binibigyan lang natin ng dahilan ng Diyos na patuloy niya tayong gawan ng kabutihan sa ating araw-araw na buhay. Kaya sa oras na to, are you ready church? Amen. So sa oras na to, ihanda po natin na ating pong pagpapasalamat. Ihanda po natin ang lahat ng dakilang bagay na ginawa. At kahit pangit pa yan, naniniwala tayo church na sa likod ng mga pangit na pangyayari may mabuting at dakilang bagay ang ginagawa ng Panginoon. Amen! Kaya sa oras na to, akin pong babasahin muna ang aklat po ng Awit chapter 105 verse 1 nang sabi po dapat na ang ating Panginoon ay pasalamatan. Hello! Dapat na ang ating Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Kaya sa oras na to, sino po ang una na magpapahayag, mangangahas ng dakilang bagay na ginawa? Saan mo ba muna? Babae, lalaki? Si Kuya Michael o si Kuya, ikaw po mauna. Palapakan po natin ang Diyos sa buhay. Amen. Praise God. Ako po yung lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa lahat po ng mabubuting bagay na kanyang pinagkaloob sa akin. Hindi lang sa akin, kaya sa aking pamilya, Amen. Sa kapayapaan, sa lahat po sa lahat po ng kanyang blessing ay pinadali sa amin, sa kalakasan, katatagan. Ay lubos ko po ito ay pinagpapasalamat. Kaya din po yung nangyari sa aking ama. Kasi naging po sa kalam ng iba, ang aking tatay po ay na-stroke nung Saturday. Kalahating katawan niya po yung hindi na nagagalaw. So, hindi na siya nakakalakad. Hindi na rin po siya nakapagsalita. So, yun po. Kagabi, dinalaw ko siya. Nagkamustahan kami. Yun, nakita ko yung kanyang kalagayan. Pinagpapasalamat ko sa Diyos na sa kabila ng mga nangyaring ay hindi niya kami pinahirapan kasi alam naman natin yung gastusin sa ganun ay medyo malaki. So, tulong at kahabagan ng Diyos ay yun, wala po kami binayaran kahit magkano sa ospital, sa pagpapasitiskan, maging sa gamot po ay libre rin. At yun po yung lubos ko yung pinagpapasalamat sa Diyos, yung kanyang pagkilos po sa aming mga buhay, lalo na po sa aking mga kapatid at sa aking tatay. Wala rin naman po silang ganung ipon. So yun po, malaking kabalisahan po sa akin yung mga ganung bagay. Pero nagpakita po ng kapangyarihan ng Diyos sa aking buhay. At yun nga po, sa tulong ng prayer, ay tinugon po ako ng Diyos. At yun nga po, sobra pong kagalakan ko at pinagmamalaki ko po ang Diyos sa buhay ko na wala po talaga kami ginastos. So yun po, lumipas po yung mga ilang araw, nagamutan, CT scan pa ulit-ulit. Alam po natin kung magkano kung gaano ka yung pagpapasitiskan, yun po, wala talaga. Kasi kahit piso hindi kami naglabas. So ang naging gastos ng syempre, yung pagkain ng magbabantay ng aking kapatid na pinrovide din naman ni Lord kasi ano rin nagbigay ng tulong pinansyal. Yun po yung lubos ko, pinagpapasalamat yung pagkilos po ng Diyos sa buhay ko at sa buhay ng aking ama. Ganyan sa aking mga kapatid. Sa Diyos po ang kaparihan. Amen. Sa mabubuting bagay na kayo pinagkakaroon. So, sa pakabuti talaga ng Diyos, no, na may isa lang po talaga natatayo sa isang pamilya, ay naroon po talaga, amen, ang kabutihan ng Panginoon. Sino po susunod sa buhay po ni Sister Margie? Sige po, alam niyo, mas masarap po na magpasalamat. Yung marinig po natin mga pagpapasalamat. Hello. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ginagrab ko po yung opportunity na makapagpasalamat po sa Diyos. Unang-una po, lubos kong pinagpasalamat sa Diyos ng mga nakaraan. Sa kabila ng pagluwa, kalungkutan, ay mayroon po
ginawa ang Diyos. Amen? Salamat po sa lahat ng pag-provide ng Diyos. Alam naman po na pupunta ng Mindanao yung aking asawa. Doon po siya pinadala ng ating pastor. So, naisip po namin na bago po may mga pangailangan din naman po siya. Pero bago pa man po yun, pinrovide na po ng Lord. Amen. Salamat po sa Diyos, sa mga tao na ginamit niya, daluyan, ng mga pagpapala. At salamat din po sa Diyos sa buhay po ng aking amo na alam niyo po yung mga bagay na kaya ko naman po siyang bilhin, pero bakit sabi ko ba't ang hirap kong bumili? Kaya ko naman bilhin lahat ng gusto ko. Pero yung pala po, may nilaan po ang Lord talaga para bumili para sa akin. Amen? Yung statement ko na yan, hindi ko po yan binili. Kaya salamat po sa mula taas hanggang baba, wala po akong binili dyan. Kaya salamat po sa Panginoon sa pag-provide niya sa araw-araw namin po pamumuhay at pinagpasalamat ko din po sa Lord dahil po mayroon po akong kapatid na college, amen. Alam niyo naman po, desire po ng mga ate, makatulong po sa kapatid. At nagpapasalamat po ako sa Diyos na every time po na manghingi po siya sa akin ng allowance, kahit maliit, kahit 500, 1,000, nabibigay ko po sa kanya. Yun lamang po, salamat po sa Diyos dahil yun po, yung pag-iingat, gabay niya katatagan. Kahit po mayroong pagluha, pero mayroon din po saya. Hindi po mananatili yung kalungkutan. Lagi po ang Lord yung papadala ng kasiyahan. Hindi po yun lamang po sa Diyos po ang lahat ng papuri. Tingnan niyo, sabi rin po ng Matthew 6, verse 32, na alam na ng inyong Ama. Hello? Alam na ng inyong Ama na sa langit na kailangan ninyo ang lahat. Amen. Dito. Amen. Kaya nandiyan na po, nakaredy na po, susundin lang po natin, sasambay lang natin, huwag po natin iiwan ang Diyos dahil ang lahat ng bagay na sa Kanya. Amen. Sino po po ang susunahin sa buhay po ni Mama John Lisa? Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Ayun, napagpalang umaga po sa akin lahat at yung pagpapasalamat po ako sa Diyos. Hindi nga po napakabuti ng Diyos at hindi makaroon ang kahunungan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ang aking pinagpapasalamat po dito, hinidulog po sa akin lahat na patuloy akong nananalangin sa Panginoon at inululod ang aking mga kapatid. At hindi nga po ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos dahil mang kalayo sila, di ba po? Sabi ko nga po sa aking kapatid, Jenny, bakit ka pumunta rito? Sabi niya, may kakunin lang ako, te. Sabi ko talagang napakabuti ng Diyos. Yung mga bagay ng mga ganyan, dahilan lang para ang Diyos ay kumilos sa kanilang buhay. Amen. Sabi ko nga po, pag nga po ako nagbabasa ng Biblia, sabi ko, pag di ba po, nagre-reveal ang Diyos. Napakasarap po pala talaga na pag tayo po nagbabasa ng Biblia, ay nagre-reveal sa ating buhay. Kasi po, bago pa lang nangyari, ay nag-reveal na. Amen. Kaya po sa aming buhay mag-asawa, natutuwa po kami kasi sabi nga po nangyari ng ganyan, maghanap kami ng sasaksakan ng kuryente. Nabasa na po namin na, di ba po bago pa si Jesus Christ, sabi nga po kay Maria, si Maria, biyabing babae, tapos nagkaroon siya ng anak na sabi ng Lord, ng anghel sa kanya na mapalad si Maria dahil nagkaroon siya ng anak na lalaki. Di ba? Ibig sabihin, parang palad ni Maria. Pero bakit yun pala, pagdating ni Jesus ng 33, bago mag-34, magkakagano si Jesus, ibig sabihin po pala talaga na ihanda natin yung sarili po natin na talagang may pagtiis po. Sabi ko kay Brad, kuryente lang yung Brad. Tayo madati, kahit walang kuryente, pay-pay lang, kaya natin yan. Kahit walang tubig, tayo, di ba po? Naranasan ko na nga po talaga rin yung kapangyarihan ng Diyos. Nawala, nagkaroon, at nagkakaroon. Amen. Sabi ko nga iyan, kung nadahilan lang, para tinitingnan, sinusubok ng Diyos itong mga anak ko na to. Sige nga, tingnan ko, tatanggalin ko yung kuryente dahil nandiyan na kayo tatanggalin ko. Tingnan ko, pag nagmurmur kayo, sabi ko, Lord, thank you, habang nagugas ako, mainit, kasi nga po nawala ng konting panahon yung kuryente. Sabi ko, paano nandun ako sa lababo, Lord, salamat. Pero ang gagawin ko, bubuhusan ko ng tubig yung aking mga anak, papaliguan ko, then may tubig yung karunungan na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen. Sabi ko talaga pala yan, nandyan lang. Kailangan pagganahin natin kasi nga po, tinuturuan niya tayo at sa pagturo niya po sa atin, ngayon, doon parang sa mga bagay na yun, makikita niya tayo na napakabuti na lang ako. Di ba nga po sabi ng pastora natin na siya ay isang magulang, pag nakita niya na yung anak niya, yung anak natin, nakikita natin, yung anak ko di ba hindi pa man nila hinihingi. Dahil nga gano'n siya kabuti, kabait, nakikita natin na yung ginagawa niya tao sa puso niya, hindi nagmumurmuring, alam natin na. Kaya salamat sa Lord, sabi ko nga po, hindi ako mag-ahalinlangan, hindi
Kasi Amen. yung peso, binalik, puhunan, grabe, provider. Tapos yung kuryente, alam ko tricks lang yan sa taas. Kaya po lahat ng papuri ay sa Diyos. Amen. Sabi rin po ng Romans chapter 8 verse 19, para sa akin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mahahambing sa kalwalatiang ipapahayag sa ating balang araw na church. Yan pong ating mga pagtitiis ngayon lang po yan. Kasi nga si Jesus Christ nung pinanganak siya, tama po, pinagpala talaga. Amen. Nung pinanganak si Jesus, sabi ng Diyos na mapalad po mga tao na ililigtas ni Jesus Christ. Pero hindi natin isipin, no? Nadadanas si Jesus at the age of 33 na ipapako ng kahirapan ng pagtitis. Ganun din po tayo, church. Tama yun. Dapat handa po tayo pag pinagdanas po tayo ng kahirapan, ng kagutuman, ng lahat ng mga pangit na pangyayari, dapat handa po tayo. Dahil nung pinaranas naman po ng mabubuting tayo ng bagay, di ba ang saya natin? Dapat pag dumadanas din po tayo ng pagtitiis, Amen. dapat nakangiti pa rin po tayo sa Diyos. Amen! Amen. Sino pa po ang susunod? Yun sa buhay ni... Sino? Si... At Dimple. Ano ba yan? Pinapasalamat ko lang po sa Lord sa kagalingan kasi bago po kami mag-Bible study, ano pa lang yun, Webes, ang daming problemang dumating. Kasi yung pamangkin ko po, nagkaroon siya ng pneumonia. Nag-chat po sa akin ng ate ko na kailangan daw po i-admit. Tapos sumabay pa si Faye. Hinihiga, kailangan daw antabayanan kasi dadalhin daw sa, sa pedya kasi hindi na, parang nahirapan siya huminga. Tapos, nung nag-Bible study kami, pinag-pray ko lang. Tapos, Sabado, nag-chat ako sa ate ko na, kamusta yung pamangkin ko? Sabi sa akin ng ate ko, hindi na daw kailangan i-admit. Amen. Pagdadahan pa daw sa gamutan, tapos si Faye gumaling na din. Yun ang pinapasalamat ko sa Lord. Praise the Lord. Church, kaya huwag na mag-alilangan ng Bible study ko dito sa mga to. Sa mga to, amen. Dahil tunay po talaga, church. Meron na natin po yung verse siguro ng Panginoon na alam niyo po ba na pag ang kaba ng tipan ay dinala sa isang sambayanan ng pagpapala, ang himala, ang kagalingan, lahat ng mabubuting bagay ay bubuhos sa bahay niya. Kaya church, huwag po kayo matakot magpa-Bible study sa mga leaders. Magtanong lang po, mag-approach lang po kayo, no? Mag-reach out po sila para po magkaroon kayo ng Bible study sa loob ng tahanan. At maranasan na rin po ang mga nararanasan ng mga kapatid natin na nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Amen! At last po, sa buhay po ni Mama Annabelle. Wala pa mo natin ang Diyos sa buhay. Mapagpala po umaga sa atin lahat. Amen. Pinapasalamat ko lang po kay Lord na di ko alam kung pasalamat ba to o ano. Alam ko marami po akong pagkukulang sa Kanya. Bagamat marami po akong pagkukulang sa Kanya, lahat po ng pangailangan ko ibinigay po niya Amen. sa akin. Kasi po halos 2 buwan po akong hindi makaka-charge sana ngayon kasi po busy po ako. Mula Lunes hanggang Linggo po ang pasok ko. Wala po akong pahinga. Sabi ko nga kung kaya ko lang po hilahin ang kalendaryo, babaguhin ko na. O pinapasalamat ko po kay Lord na nagkaroon po ng outing yung amo ko, nag-ibang bansa po sila ngayon, kaya po nandito ako ngayon. Kaya lang may humad lang po ang pagcha-charge ko ngayon, hindi dapat po ako makapag-charge ngayon kasi may hadlang. Bigla po akong tinawagan ng kapitbahay ko na kailangan niya ako ngayong araw na to. Tinanong niya sa akin kung may ginagawa ko, sabi ko wala. Sabi niya, kailangan kita kasi may handaan. Alam ko pera yon. Kasi hindi naman po niyo siguro, alam po niyo siguro na ako lang halos nagpapaaral sa college ko na anak. Sabi ko, sandali lang. Mayroon pala akong gawain ngayon, magcha-charge ako. Amen. Kaya sabi ko, pasensya na, hindi mo na kita mapagbigyan kasi ilang linggo po ako hindi nagcha-charge, kailangan po ako doon. Kasi alam ko marami po akong pagkukulang kay Lord, marami po akong kasalanan sa Kanya, kailangan ko ihingi muna ng tawad lahat yun. Kaya yun po pinapasalamat ko kay Lord na hindi ko po kinagat yung
offer ng tao sa akin na alam ko na Amen. halos 1 linggo po ako ngayon na walang pasok kasi nasa ibang bansa yung amo ko. Wala po akong budget sa college ko, pero pinurvive naman niya kagabi sa akin na wala kang pasok na 1 linggo, kailangan mo mag-church. Mayroon pong nagpadala sa akin na pang-budget ng anak ko pag 1 linggo. Yun po pinakasalamat ko kayo. Ito talaga na alam na ng Ama. No? Alam na talaga ng Ama ang lahat ng bagay. Amen. Kaya dapat talaga, dapat talaga di tayo nag-aalala. Minsan sasabi sa isip natin na, ano ba ito, mag-aalala na naman ako yun. Pero, ganun pa nga, nandun po talaga ang mga solusyon ng Diyos. Ako rin po yung lubos na nagpapasalamat sa Diyos dahil nakangiti na po ako ngayon. Amen. Hello! Mabuti po ang Diyos dahil alam niyo, after po ng Sunday, ayan po yung umiiyak. Umiiyak yung boses pero alam niyo, after ng Sunday na ipagpatotoo ko po ang lahat ng pangit na bagay na ginawa ng Diablo, ay kinabukasan ko noon ay puro na po kabutihan, puro magagandang balita, puro pagpapala, puro lumala. Ang lahat po, hello, ang ginawa ng Diyos at waiting po talaga ako ngayon, this month, no, ibabalik ng Diyos ang lahat po ng ninakaw ng Diablo sa akin sa mga pantanang. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Palakpakan po natin siya.